Bakit po tayo dapat bumalik sa orihinal na kahulugan ng rainbow? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Napag-usapan po natin dito yung rainbow. Sa panahon po ni Noah, nagkaroon po ng malawakang kasamaan sa mundo. Kumbaga, yung mga tao, puro kasamaan na lang ang iniisip nila, no? Um, Makikita niyo po sa Genesis chapter 6 yung talagang kasagsagan ng kasamaan ng tao. Talagang yun yung inclination nila, sabi ng Diyos. Talagang simula pagkabata pa, talagang puro kasamaan. Siguro nung time na yun, laganap yung rape, laganap yung massacre, yung mga gangster, napakaraming mga gangster, mga raiders, at lawlessness ng mga panahon na yon. At nakita ng Diyos yung kasamaan ng tao. Sabi niya, lilipulin ko na lahat ng mga taong ito. At magsisimula ako ng panibago sa pamagitan ni Noah. Now, nung si Noah ay nakalabas na sa arko, pinagawa ng Diyos si Noah ng arko, nagkaroon ng baha, and I believe global flood. Pagkatapos ng baha, 150 days na bumabaha, yung Diyos pinahupa na yung baha, nakalabas na sila Noah. And then, si Lord, nagbigay siya ng rainbow. Now, ang tanong, ano yung ibig sabihin ng rainbow? So, yun yung pag-aaralan natin ngayon. No? Ano ba yung ibig sabihin ng rainbow sa panahon ni Noah? At ano yung senyales o symbolism nito? Ngayon po kasi pag sinabi nating rainbow, na-associate siya sa mga gender fluid advocates na sa Bible kasi ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, sabi dito, so God created mankind in His own image, in the image of God He created them, male and female He created them. Ang Diyos yung nag-define ng gender male and female. Pero nowadays kasi lalo na sa mga universities, no? Nanggaling yan sa mga universities, mga pauso yan sa sa area ng humanities na yung gender fluid yan. Spectrum yan, hindi yan binary na male and female. Marami yan, somewhere in between. Kaya nga merong LGBTQIA++ and it doesn't end. Walang katapusan yung gender. Now, yung rainbow, ginagamit yan sa self-definition ng tao na, okay, I don't need God anymore to define myself. I will define myself. If I say I'm a woman, then I'm a woman. No? If I say I'm a man, then I'm a man. If I say I'm somewhere in between, then that's my identity. That's my gender. So, yan yung symbolism ng rainbow ngayon. No? Yung human autonomy, yung freedom, yung self-identity na hindi ko na kailangan ng iba para mag-define sa sarili ko. I don't need God to define my identity. Pero dito po sa Genesis chapter 9, dito po merong ibang pakahulugan yung rainbow. So after gunawin ng Diyos yung mundo dahil sa kasamaan ng tao, naging autonomous sila. We don't need God anymore. We will live as we see fit. Mamumuhay kami ng ayon sa sarili naming kagustuhan. Siguro laganap yung slavery nung time na yon, laganap yung mga massacre, genocide, rape, at pang-aabuso sa kapwa. Sabi ng Diyos, napakasama ng mga tao. Talagang pag hinayaan ko tong manatili na ganito, pupunuin nila yung mundo ng kasamaan. So sabi niya, mag-i-start ako ng panibago sa pamamagitan ni Noe. So pagkatapos ng judgment, ang Diyos kasi nagpadala ng baha, no? Nilipol niya lahat ng mga tao. Tapos after 150 days na bumabaha talaga at nalipol na lahat ng mga tao, nung pinahupa na ng Diyos yung baha at nagsimula ng panibago sa pamamagitan nagpasimula ng bagong sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah, nagpalabas ang Diyos ng rainbow. No? Tapos sabi ng Diyos, you see that rainbow? Ito yung kahulugan niyan. So basahin po natin sa Genesis chapter 9, 12 to 17. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Yung rainbow, sinyales pala ito. Ito sa sign ito ng kasunduan ng Diyos at ng creation ng mga tao. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant. I will remember my promise.
between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become flood to destroy all life. So ang ibig sabihin ng rainbow, it's a promise of God na hindi niya nagugunawin yung mundo. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant. And this is an everlasting covenant. Ito ay walang hanggang pangako o kasunduan ng tao at ng creation na hindi niya gugunawin yung mundo. So, everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So God said to Noah, "This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth." So ito po yung tinatawag rin na covenant of preservation. Yan po yung tawag namin sa seminary. Yung covenant, kasunduan. Basically, hindi naman to two-way na kasunduan. Ito ay promise ng Diyos. Sabihin natin unilateral. Promise ng Diyos na hindi niya nagugunawin yung buong mundo. So, merong preservation. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1 po, rainbow is a sign of God's promise to preserve. Ang rainbow po ay sign o parang pinaka-sinyales, symbol na merong pangako ang Diyos na iprepreserve niya yung creation. So that's 1. Number 2 po, rainbow is an assurance of redemption in Christ. Yung rainbow, assurance siya ng Diyos na pre-preserve niya yung mundo para matubos kay Kristo. Para ayusin muli. Meron po kasing katuruan na nagsasabi na yung mundo ginunaw sa pamamagitan ng tubig. Preserve temporarily para wasakin uli sa pamamagitan ng apoy. Yan po ay misunderstanding ng pagkakaunawa, misunderstanding ng sulat ni Pedro, no? Kala nating gugunawin ng Diyos yung creation. Actually, pag inaral mo siyang mabuti, it is about the destruction of the ungodly. So, kung paano winasak at nilipol yung kasamaan sa panahon ni Noah, ganun rin in the future, wawasakin. Pero hindi po ito literal fire, no? It's a purifying fire, not literal na apoy na wawasakin yung creation na susunugin. Hindi po. Wawasakin, tatanggalin, purify, tatanggalin yung kasamaan sa mundo. That's the meaning of destroy. Kasi pwede po nating talakayin sa susunod. Pero meron po akong mga talakayan yan in the past. Pwede nyo pong panoorin. So, rainbow is an assurance of redemption in Christ. Ano po ibig sabihin nito? Pag may nakikita ang rainbow, yan yung assurance ng Diyos na pre-preserve niya yung mundo hindi para wasakin uli, kundi para isaayos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po napakahalaga nung story ng Bible, yung creation, fall, redemption. Creation, lumikha ang Diyos ng napakagandang nilikha, nahulig sa pagkakasala, aayusin ulit ng Diyos. That's the story. Hindi po creation, fall, destruction, no? Parang preserve nga ng Diyos pero wawasakin niya lang ulit, no? Hindi po ganun. Creation, fall, restoration, or redemption, or healing. Isasaayos niya po yung mundo. So every time you see a rainbow, isipin mo, yan yung promise ng Diyos. Isasaayos niya muli yung mundo kung paanong maayos ito nung Genesis chapter 1. So, merong covenant of preservation in order to fulfill the covenant of redemption. Yan, pang seminary po yan, no? Preserve ng Diyos yung creation para isaayos ito, tubusin ito kay Kristo Jesus. Magbabasa lang po ako ng verse, isang verse lang po, isa sa mga favorite verses ko. Sabi po rito, "For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him," pakinggan natin mabuti, "and through Jesus Christ, to reconcile to Himself all things." Ito po yung plano ng Diyos. Reconcile to God all things. Ipanumbalik sa Diyos lahat ng bagay, whether things on earth or things in heaven, the all of creation, by making peace through His blood shed on the cross. So nung namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang purpose po nito is to reconcile all things back to God. Yan po ay tinatawag nating redemption. Pagsasaayos ng lahat ng bagay. Number 3 po. Rainbow is a reminder of God's faithfulness. Every time you see a rainbow, mga kapatid, isipin niyo po, yan yung sign na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Walang sinabi ang Diyos na hindi niya tutuparin.
Walang pinangako ang Diyos na hindi niya gagawin. Ang Diyos po ay tapat. Sabi nga po sa Biblia, He who promise is faithful. Siya, ang ating Diyos na nangako, ay tapat at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya po ako, pag nagbabasa ng Bible, pag may pangako dyan ng Diyos sa Biblia, i-claim ko talaga yan ng buong buhay. Lord, this is your promise. Ito yung principle mo sa Bible, ito yung pangako mo. I will claim this. Isasabuhay ko to, yayakapin ko to bilang iyong pangako. Tanda natin, He who promise is faithful. Ang Diyos na nangako ay tapat. So pag mayroong mga pangako sa Biblia, yakapin natin yan, no? Dahil yan ay pangakong hindi mabibigo. Bilang application po sa pinag-aaralan natin, unang-una po, return to the biblical meaning of rainbow. Napakadami ng kahulugan ng rainbow at ngayon merong modern understanding of rainbow. Pero maganda po na bumalik tayo sa original. Ano bang ibig sabihin ng rainbow? In the past, ginunaw ng Diyos yung kumaga tinupok ng Diyos, winasak ng Diyos. The right term is nilipol sa Tagalog. Nilipol ng Diyos yung mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Kasi self-definition we want to define ourselves. Yan yung nangyari sa Genesis chapter 6. Ako magdi-define sa sarili ko. At bagamat ang tao ay nandun, ganun pa rin yung kanilang inclination, masama pa rin, makasalanan pa rin. Pero may pangako ang Diyos, hindi ko nagugunawin yung mundo. Sa halip, ire-restore ko. Lahat ng mga tao ay panunumbalik ko sa akin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So to reconcile all things back to God through Jesus Christ. So yung mga tao sa mundo, kahit magrebelde sila na magrebelde, time will come. They will bow down to Jesus. They will accept the gospel. All the nations will be discipled. So return to the biblical meaning of rainbow. Ang ibig sabihin po ng rainbow sa Bible ay covenant of preservation. Pre-preserve ng Diyos yung mundo in order to be redeemed. Number 2 po, rest assured that Christ heals our brokenness. Yes, totoo po na yung mundo natin ay nahulog sa pagkakasala. Yung brokenness ng mundo, global, national, tapos mga community damay, nature damay, hanggang sa personal. Ikaw meron kang sariling brokenness, ako merong sariling brokenness. May sarili tayong mga kahinaan, weaknesses. May sarili tayong mga kanya-kanya tayong mga problema. May kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Pwedeng emotional, relational, pero tandaan mo, si Kristo ang kailangan mo. Si Kristo ang kailangan ng bawat pamilya. Si Kristo ang kailangan ng bawat bansa at ng buong mundo para magkaroon ng kaayusan. Kung kayang ayusin ng Diyos ang buhay mo, kaya niyang ayusin ang pamilya mo. At kung kaya niyang ayusin ang pamilya mo, kaya niyang ayusin ang bansa natin at ang buong mundo. Kaya po ang pag-asa talaga ay walang iba kundi si Kristo. At ang dapat ginagawa natin, pinapangaral lang Ebanghelyo ni Kristo. The good news of the Lord Jesus Christ that He is our King at tayong pinamumunuan niya. At pag tayo pinamumunuan ni Kristo, maaayos yung ating mga buhay. Pangatlo po, remind yourself that He who promised is faithful. Every time you see a rainbow, isipin niyo po, yung Diyos natin tapat. Siya na nangako ay tapat. Sabi nga po sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess. Yakapin natin, embrace natin, let's cling to the hope that we have. Meron tayong pag-asa kay Kristo. Yakapin natin yun. Bakit? For He who promised is faithful. Siya na nangako ay tapat. Mga kapatid, ang daming nangangako sa atin, hindi naman tumutupad, no? Nangakong mamahalin ka, hindi ka naman minahal. Nangakong magbabayad sa'yo, hindi ka naman binayaran, no? Ang daming mga pangako yung mga tao, hindi naman nangyayari. Pero tandaan natin, ang pangako ni Kristo ay siguradong mangyayari. Kaya po, panghawakan natin. I hope every time you see a rainbow, yun yung pumapasok sa isip natin, Lord, thank you. Kasi tapat ka sa iyong mga pangako. Pag sinabi mo, gagawin mo. Pag pinangako mo, tutuparin mo. Now, para po sa ating discussion, why should we return to the biblical meaning of rainbow? Now, para naman po sa ating dive deeper, what is the biblical or Hebrew word for rainbow? Talakayin natin ano bang ibig sabihin ng rainbow sa Hebrew at ano yung exact word na ginamit. So, pag-usapan natin yan at possible rin pag-usapan natin what is my view on LGBTQIA++. Pwede nating i-include yan, no? So, tayo po yung manalangin. Lord God,
When I look at the sky and see a rainbow, I want to remember you. Thank you for being a God who keeps promises, even when people do not. I know my heart is not always faithful, and sometimes I forget your kindness. Please help me trust you more, especially when I feel afraid or unsure. Thank you for your mercy that stays strong from one day to the next. I rest in your faithfulness. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Imelda na partner po natin sa devotion natin na ito. Thank you po sa inyo. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.